Good morning, Lord Jesus. Good morning, Father God. Good morning, Holy Spirit. We came here to praise and worship the name of our God. Sabay-sabay po natin awitin ang ating battle cry. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo, ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo'y ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Iba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Iba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Mga bansa'y matitinan, mga kahari ay babagsak, ngunit tayo'y matatag, handang magmamatsyag. Lahat tayo'y magpupuri, tayo'y magpupuri, magliliyaban, magniningning. Di ba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Di ba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus, kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus, kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Sabay-sabay po natin bigkasin ang ating battle cry for 2025 in English po muna. In Christ Jesus, let the watchman anointing through prayers and alertness come alive in 2025. At sa wikang Pilipina naman po, sabay-sabay po tayo. Kay Kristo Jesus, tayo ay tumalima sa kapangyarihan ng Diyos, sa pananalangin at pagbabantay sa taong 2015. Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Hi! Magandang hapon po. Merry Christmas po sa ating lahat. Maligayang Pasko sa bawat isa po sa atin na nanonood at makakapanood pa ng ating Christmas broadcast ng ating JCSGO Midweek Celebration 2025. Praise the Lord. So bago po tayo mag-umpisa, sige po, manalangin po tayo. Join me in this prayer. Lord, maraming salamat po. Inaalala po namin ang lahat
lahat ng pamilyang Pilipino dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, lalo na Panginoon, ang kabuuan ng community ng Jesus Christ Saves Global Outreach sa aming mga regional families, sa aming global families, mga outreaches namin, Panginoon, Lord, na pare-pareho kami na nagseselebra ng Kapaskuhan sa araw na ito. Lord, salamat po sa inyong mabuting layunin nung ikaw po ay dumating sa sangkatauhan at ngayon po, Panginoon, sa aming midweek broadcast, Lord, kahit sa maikling panahon, Lord, we can pause anumang mga celebration namin so we can really tune in to your message for all of us today. Thank you for your grace. We bless you, Lord, in the name of Jesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! So, kamusta po ang inyong Kapaskuhan? Lalo na po kagabi sa Noche Buena, no? Kumbaga, sa ating pong mga family reunions, kayo po ba ay tumawid sa kapitbahay? Or kayo po ba ay pumunta sa inyong mga mahal sa buhay? O kayo ba ang nag-host? Praise God. Kung ano man yung kaabalahan natin, ito talagang season na ito, yung pinaka-hype ng mga taon, no, ng bawat sambayan ng Pilipino. Kasi we look forward to family gatherings, we look forward to reunions, we look forward sa Thanksgiving natin, unang-una sa ating Panginoong Heso Kristo. And yung usual na tanong, ano po yung usual na tanong pagkakapaskuhan? Sige nga, kung pwede lang natin na, kumbaga, i-run through sa isip natin, ano yung usual na tanungan pagdating ng Kapaskuhan? Ano nga? So, ang usual na tanong, anong regalo mo o anong natanggap mong regalo? May napamaskuhan ka ba? Anong napamaskuhan mo? Hindi po ba? So, yan. Tanong ko rin po yan sa inyo. Kamusta? Anong regalo na natanggap mo ngayong Kapaskuhan? Meron ka ba natanggap? Ay, siguro po sa lahat ng mga nakatanggap ng regalo, yay! Praise the Lord! Ang saya-saya siguro natin. Ano po? Pero paano po kaya yung wala akong natanggap na regalo, Pastora Weng? O kaya man, pwedeng sabihin, ang konti-konti nang natanggap kong regalo, Pastora Weng. Wala nakaalala sa akin ngayong Kapaskuhan, Pastora Weng. Kaya naman, mga kababayan, nananawagan po tayong lahat dyan, no? Lalo na sa mga taga-JCSGO, yung mga nanonood po nating mga kaibigan natin dyan. No? Ang Kapaskuhan po talaga isa sa sagisag dito, yung pagbibigayan natin. Kaya nga po, yung tradisyon natin ng mga exchange gift, bagamat kustumbre po ito, tradisyon, maganda rin naman na ating pinapatupad kasi we look forward na meron tayong natatanggap, and also we look forward dun sa opportunity that God can use us as a channel of His blessing. So, balik natin yung tanong, yung exciting na question. Ano natanggap mong regalo ngayong Kapaskuhan? No? So siguro marami sa atin would recount na marami kaming pera natanggap. Praise the Lord, no? Kung marami kaming pera na natanggap. O kaya man, ang dami kong mga gifts na natanggap, in kinds na mga gifts. Thank you, Lord. Wow, ang dami nating mga items na natanggap. So kaya man, meron tayong mga natanggap na mga pabuya or favor, ganyan. Meron tayong mga wish list, yan, na natanggap ngayong Kapaskuhan. Praise the Lord. Salamat po sa mga oportunidad na nakapagpasaya sa atin ngayong Kapaskuhan. Sama-sama tayo, yan, pamilya, may mga natanggap. Of course, meron tayong opportunity na maging blessing din tayo sa bawat isa. So nakakataba po ng puso na sa ganitong panahon ay makita rin natin yung generosity ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kasi kung ang concept ng Paskong Pilipino ay reunions, mga get-together, salo-salo, and yung mga pamasko, ang napakagaling po talaga na nag-demonstrate ng lahat na ito. Yes, swak na swak sa ating mga kultura ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Kasi meron din po siyang ng espesyal na pabor na binigay sa atin, naghanda rin po siya. No? Hinanda niya yung kanyang sarili para sa atin lahat so that we can feast on Him, we can feast on His promises, we can feast on the things that He has done for us. Yan po yung magandang handog or hain, handa ng ating Panginoon
sa ating lahat. And kung tayo po ay may personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, naku talaga naman, di ibig sabihin, kasalo po tayo sa mga inihandang mga pabor at pangako ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita ngayong Kapaskuhan. Praise the Lord. So, marami po sa atin can more or less makakuha tayo ng benepisyo ng healing. Yan, ako yung mga pinagaling po ng Panginoon all throughout itong taon ng 2025 from January hanggang ngayong Kapaskuhan. Pag tiningnan natin, magandang regalo po yun na natanggap natin na tayo ay pinagaling ng Panginoon sa ating mga karamdaman. Tama po ba? Ano pa, meron po tayong kapayapaan sa ating puso. Naku, ang ganda pong regalo niyan. Saan namang department store natin bibili niyang kapayapaan na yan? Ano po, wala. Si Lord lang talaga ang makakapagbigay sa atin. Maaring yung iba sa atin, na-giftan or naregaluhan ng Panginoon ang promotion, mga business opportunities, yan, yung mga personal nating mga preferences, mga interest natin, yung mga gusto natin, mga desires natin, na tinupad ng Panginoon. Wow, let's just consider it God's gift to us, especially ngayong Kapaskuhan. Amen. So kung naranasan po natin ito, napakaganda po na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. More than the material gifts, more than the material things na nahahawakan natin or nakikita natin, tangible things na ito, yung mga intangible things. Wow. Ito po naman talaga ang sukat makakapagbukal ng ating kasiyahan sa ating Panginoon. This will really cause an overflow of joy in our hearts today. So ang ganda po na basahin natin sa Biblia, yung purpose ng ating Panginoon talaga, bakit siya pinanganak at bakit may Pasko at bakit tayo ngayon nagse-celebrate ng Kapaskuhan. Sabi po sa Luke chapter 2 verse 11 to 12 sa New International Version, "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in a cloth and lying in a manger." Amen. So, ito pong istorya na ito sa aklat ng Lucas ay nagdi-describe na nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa mundong ibabaw na ito, ay siya po ay pinadala, sinugo ng ating Panginoon as a Savior, tagapagligtas natin. Hindi siya dinescribe ng Biblia na sa araw na ito, dumating ang isang sanggol. No, sa araw na ito, dumating ang inyong tagapagligtas. Amen. At si Jesus Christ po yun, more than 2,000 years ago, ipinanganak po siya sa lupa. No, nagkatawang tao po siya. Sabi po ng Biblia, He is God, siya po ay Diyos. Siya ay bugtong na anak ng ating Ama sa langit. He was sent here on earth. He was given birth in a virgin birth. No? At ngayon siya po ay na-describe na ipinanganak in a very humble setup in a manger sa isang sabsaban. Unang-una po, may mga ilang konsepto tayo na ang ating Panginoon ay pinanganak na mahirap. Actually, hindi po yan siya pinanganak sa kahirapan o mahirap. During that time po, may festivities, no? At puno ang mga inn sa lugar na yon, no? Sa Bethlehem, no? Kaya lang, sa totoo lamang po, ang ating ang ating Panginoon nung siya po ay dinadala ni Mary sa kanyang sinapupunan, no, kumbaga under a threat po siya, no, na si Herod po kasi noon ay nag-issue ng isang edict, no, dahil nabalitaan niya na may ipapanganak nga na hari. So feeling niya, no, itong ipapanganak na to is a threat to his throne, to his kingdom. So bago pa ito lumaki at bago pa ito magkabuto at lumaban sa kanya, papatayin niya o pinapatay niya lahat ng mga bata ng mga sanggol during that time, no, na ipinanganak, at kahit na mga medyo malalaki na, papatayin niyo lahat kasi anything, no, that can be a threat, considered threat. So si Jesus Christ, no, kagampan yung kanyang nanay, no, si Maria nung time na yon, they have to elope, no, kailangan silang umalis, no, upang sa ganun ay mailigtas siya, sapagkat ang purpose ng ating Panginoon para siya na dumating dito sa lupa ay hindi para patayin ni Herod, no, nung siya'y sanggol. Kung hindi siya ay maipanganak, lumaki siya,
at maihandog niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo sa tinakdang panahon ng ating Panginoon. So, dahil puno yung mga inn because of some festivities during that time, so yun na lang yung natirang pwede nilang silungan dahil manganganak na noon si Maria. Okay? Pero hindi po dinescribe ng Biblia na siya ay pinanganak na mahirap, no, o sa kahirapan. Yun po yung senaryo ng panahon na yon. Ngunit ang sinasabi po ng Biblia na pinanganak ang ating Panginoon na ang purpose niya bilang ating tagapagligtas. A Savior has been born to you. He is the Messiah, ang sugo ng ating Panginoon sa atin. Jesus Christ was given birth here on earth and He was sent for you and for me. He was sent here so that He can die and offer Himself for you and for me. He can save us and He can redeem us from all of our sins, the curse of sin, and death. Amen. So ang ating Panginoon, pinadala po siya dito, ipinanganak po siya upang sa ganon ay mamatay at maghandog ng kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Kumbaga, He is born to die. Pinanganak para mamatay para sa ating lahat. Amen. Kaya po tayo may Kapaskuhan ngayon. This is indeed a celebration of the life of Christ given to you and to me. Hindi lamang po ito isang kwento na nakakatuwa, nakakabagbag damdamin, o nakaka-refresh, no? Something na kumbaga parang nababasa natin sa mga tales and fables na dumating ang isang bata, etc. At ngayon, ito na ang alamat ng Pasko. No, hindi po. May purpose po talaga ang pagdating ng ating Panginoon para sa ating lahat na nandito ngayon sa lupa sa ating kapanahunan. Noon, ngayon, at sa mga susunod na henerasyon, ang pagkapanganak ng ating Panginoon will always take its rightful place, no, in our history, and of course, yung spiritual significance nito sa ating lahat na tumanggap at tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. So bakit po siya pinanganak? Dahil gayon na lamang po ang pag-ibig ng ating Diyos Ama sa atin. No? Kung makikita po natin, hindi lamang po ito istorya ng Christmas tree, ng parol, ng mga Christmas lights, no, ng mga pagbibigay ng mga tokens or gifts or a Christmas dinner. It's more than that. Ang Pasko po, ang pinakasentrong mensahe po niyan ay ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Yes, meron pong batang ipinanganak. Siya po si Hesukristo na nagkatawag tao na Diyos at lumaki, naglingkod, naghimala, nagbigay ng kagalingan at later on ay pinako sa krus, gave Himself up, and after 3 days nabuhay na muli at ngayon at hanggang ngayon ay nabuhay at nasa kanang luklukan ng ating Ama sa langit. Amen. Ito po ay tungkol sa pag-ibig ng ating Diyos Ama sa ating lahat. Sabi po sa John 3:16 hanggang 17 sa New King James Version, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Amen. So ang ganda po ng mensahe ng Kapaskuhan, no? Ang ating Panginoong Hesukristo, sinugo ng Diyos as a Messiah, as Savior to you and to me. Amen. Para sa ganon, ang sino man daw po na maniniwala, mananampalataya, tatanggap sa Kanya bilang Panginoon, will believe in Him, ay hindi mapahamak at magkaroon pa ng buhay na walang hanggan. Pagka dinugtong po natin yung susunod na verse doon, sabi po doon, sapagkat ang Diyos hindi naman niya pinadala ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, para tayo ay usigin. No, na dumating ba siya sa mundong ito na kabanal-banalan, no, na kumbaga ipinamuka sa atin na siya ay banal at tayo ay makasalanan, na tayo ay hindi worthy, na hindi tayo karapat-dapat mahalin at iligtas? Hindi po. In fact, kahit na po dumating siya dito na talamak na ang kasalanan ng sanlibutan. No? Kaya nga sabi sa Bible, while we were still sinners, Christ died for us. Even the time na hindi pa natin kilala si Jesus, even the time na talagang wala pa tayong relasyon sa Diyos, even sa mga time na talagang
ayaw pa nating kilalanin ng Diyos sa ating mga buhay, or probably tinalikuran, tinatuwa pa nga natin siya sa ating mga buhay before, Christ died for us. Inihandog na niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya po tuwing Pasko, bagamat na, we are surrounded by all these festivities, yung underlying message ng Christmas is love. Tungkol po ito sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya nga may kanta pa nga, give love, hindi ba? On Christmas Day, maganda po yun. Di ba? Pero sa totoo po, yung love na yon ay yung love ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos, na ibinigay niya para sa atin. Upang sa ganon, kung tayo po ay maniniwala, tatanggapin natin siya, na siya nga yung isinugo sa atin. Tatanggapin natin, papaniwalaan nga natin siya na siya yung ating tagapagligtas. Amen. Ay maliligtas nga tayo at magkakaroon pa ng mabuting buhay ngayon sa lupa at mas mabuting buhay sa hinaharap. Amen. For eternity. Praise the Lord. So ngayon pong Kapaskuhan, alam ko we're busy. I'm making this message very short kasi isa lang naman po ang gusto nating tumbukin tuwing Kapaskuhan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, and that, the reason for this season is indeed Christ Jesus in our lives. Ng ating Panginoon po, ang Diyos. He is the greatest gift na pwede nating matanggap at tanggapin sa ating mga buhay. So yung tanong ko po sa inyo kanina, anong regalo mo? Anong natanggap mo? Kahit natanggap mo yung pagkalaki-laking halaga or, big time na mga gift na yan, nothing can surpass. Nothing can even come close. No? Doon po sa regalong natanggap natin at maaari nating matanggap kung tayo po ay kikilala sa ating Panginoong Hesukristo na naghandog ng kanyang buhay para sa atin. Amen. Hindi po ba napakaganda na tayo po ay bumalik sa pinaka-sentro ng mensahe ng Kapaskuhan? Yan po ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa ating sangkatauhan. Amen. So kung meron ka ngayon na mga hinagpis sa buhay, yung regalo mo kay Lord, kapayapaan, hindi ba comfort? Ngayon, kung meron kang karamdaman sa iyong katawan, hindi lang panlabas, o sa loob din, sa mga may hinanakit ka marahil, o meron kang hindi mapatawad, Kapaskuhan naman, why not receive that forgiveness of Christ, that inner healing of the Lord Jesus Christ in your life, upang sa ganun, humingi ka ng kapatawaran at makagawad ka rin ng kapatawaran sa iba. Amen. Tama po yun, matatapos ang taon, total Kapaskuhan, isa sa pinakamagandang regalo natin sa ating sarili. At sa kung sino man na maaaring nakasamaan natin ng loob ay ang pagpapatawad. Una, na natanggap natin sa Panginoon at yung maaari nating pwede ring ipagkaloob sa iba. Amen. Maganda po yun na nagse-celebrate po tayo ng Kapaskuhan. Tungkol nga ito sa pag-ibig, hindi po ba? Nang walang, alam niyo yung nangyayari sa ating kalooban na pag-iimbot, galit, o sama ng loob kaya, o mga offenses na nandyan pa. Kapaskuhan na po ngayon, napakagandang irigalo ng Panginoon sa atin, forgiveness, at tayo rin magregalo ng forgiveness sa iba. Amen. Alright, so kung ikaw naman, you feel na nagtrabaho ka ng buong taon, and this is the time of reward and rewarding, praise God. Wala pong masama na mag-reward ka sa sarili mo o sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Pero come to think of it, sabi ko nga sa inyo, ang Pasko, ang reason yan ay si Kristo. Ano kaya naman talaga ang pwede nating iregalo kay Lord, di ba? Aba, naisip na natin regaluhan ang lahat ng kapitbahay natin, lahat ng pamilya natin, lahat ng mga tao, anyone who comes to our mind. Ako, meron tayong mga regalo lists, di ba? Mga shopping lists, ganyan. Si Lord ba? Niregaluhan mo na. Ano kayang magandang regalo naman natin sa ating Panginoon ngayong Kapaskuhan? Kumbaga, sineselebrate yung birthday niya ng sangkatauhan, hindi ba? Di ba nga pag ang tao
birthday, somehow, nag-expect tayo. Sana naman may makaalala. Sana naman matanggap akong regalo. Hindi ko sinasabi na gano'n ang kaisipan ng Diyos sapagkat ang kaisipan ng Diyos ay hindi kaisipan ng tao. Pero kung saganang limitado ng ating kaisipan ay maaari rin natin na maibigay ano man ang pwede nating ihandog sa ating Panginoon to somehow reciprocate this love of God in our lives. Hindi po ba maganda rin na tayo'y tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, i-reciprocate din natin. Ano kayong pwede kong irigalo sa Panginoon ngayong Kapaskuhan? Sige nga, pag-isipan nga natin ang maikli. Anong pwede kong irigalo? Bibilang ko si Lord dahil good job si Lord sa buhay ko ngayong taon. Bibilang ko si Lord ng house and lot. 'Di ba? Wow. Pero sa totoo lang, hindi po kailangan ng Panginoon ang ating house and lot dahil unang-una, siya po ang may-ari ng langit at ng lupa. In fact, ang dami pong mansyon sa langit na pinapagawa niya sa mga anak niya. Hindi po ba? At wala po yung corruption na nagaganap, no? All in His grace, all in His mercy, and all according to His riches and glory. Amen. So, ano pa? Isip ka pa ng pwede mong irigalo sa Panginoon. And I pray, maisip mo that the greatest gift na pwede rin nating i-offer sa Panginoon ay yung pag-ibig din natin sa Kanya. Yung ating uncompromised love for God. Yung hindi nakukompromisong pag-ibig natin sa ating Panginoon. Yung hindi na bibili or hindi na ipagpapalit na uri ng pag-ibig na pwede nating ihandog sa ating Panginoon. Amen. At ang pinaka-best na umpisa ng pag-establish natin ng love relationship na yan sa ating Panginoon ay tanggapin natin siya sa ating mga buhay. Kaya po ngayong hapon na ito, kung tayo po ay tumanggap na kay Jesus Christ, basta rin tumanggap na ako, matagal na akong tumanggap kay Lord, well and good, no? I-reinforce natin. Kumbaga, lalo pa natin na i-remind sa ating sarili. Ang pagtanggap po natin sa ating Panginoon can be a one-time event. But to stay in that level of love relationship with God, kailangan po nating pagtrabahuhan yan at kailangan po natin i-maintain yan araw-araw din sa ating mga buhay. Hindi lang po sinabi, Lord, I receive you, period. And that was like 20 years ago, 10 years ago, 5 years ago, a year ago. No, araw-araw po ay dapat ma-reinforce natin kung tinanggap na natin si Jesus Christ, ang lagi nating pananatili sa pag-ibig ng Diyos sa Kanyang pangako bilang tagapagligtas at manunubos natin. Ngayon, kung sa araw naman na ito, nakikinig ka, and first time mo rin na tatanggapin si Jesus Christ sa iyong buhay, ay maaari mo rin siyang tanggapin ng may pananampalataya. At kagaya po ng nasabi ko sa kanina, yung greatest blessing, yung greatest gift na pwedeng matanggap ng isang tao ay ang pag-ibig ng Diyos, yung pananampalataya na siya ang kanyang tagapagligtas at manunubos, hari ng kanyang buhay. And alongside with this, package deal ng pagtanggap natin kay Lord sa ating mga buhay, yung mga magagandang pangako ng ating Panginoon na nakalaan para sa kanyang mga anak. So this afternoon, join me in this prayer, manalangin po tayo in receiving the greatest gift that we could ever have this Christmas, and that is Jesus Christ, our Lord. Let's pray. Father, in the name of Jesus, salamat po. Lord, sa kabutihan mong inihandog mo ang iyong bugtong na anak na si Hesukristo upang ipanganak, Lord, sa aming kalagitnaan, upang sa ganon kung sino man ang tatanggap sa Kanya bilang Panginoon, manliligtas, hari ng aming mga buhay, ay pagkakalooban mo ng buhay na walang hanggan, kapatawaran sa aming mga kasalanan, at iba yung pagpapala, Panginoon, sapagkat naparito ka upang bigyan kami ng buhay na ganap at kasiya-siya. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan dahil ikaw po ang tunay na nagmahal sa amin, Panginoon, kahit sa mga panahong hindi kami kaibig-ibig at hindi ka pa namin gustong ibigin
minahal mo na kami. Thank you for accepting us, O God. Thank you for loving us unconditionally. At Lord, ngayon pong oras na ito, Panginoon, pabayaan mo rin na makapaghandog kami ng aming mga buhay sa iyo bilang gift din namin sa iyo, Panginoon. Lord, thank you, Lord, yung commitment namin to read your word, to meditate on your word, to pray, oh God, Lord, to worship you, Lord, to maintain our love relationship with you. Lord, salamat po. Mga intangible gifts, oh God, maaring sa mundo walang halaga, pero alam namin sa harapan mo, yung pagbabalik namin ng aming buhay at pag-ibig sa'yo ay pinakamahalaga rin, Panginoon. That is why you came here for on earth. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito that we can receive you as Lord and Savior in our lives. We thank you. You are the greatest gift. You are the indescribable gift of God in our lives. We bless you in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ngayon po kung tinanggap po natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, then congratulations po. Welcome to this great family of God. In behalf po ng kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach, kahit saan ka naroroon at tinanggap mo si Lord, you belong to this great family of God. At kung ikaw naman, Christian ka na, meron ka ng relationship, sumunod ka pa rin sa prayer na ito. Nilagay mo pa rin sa itong prayer na to sa puso mo. Praise God, you have renewed your commitment about your relationship with God. Kumbaga, meron kang bagong lease or meron kang bagong contract. Meron kang bagong inspiration again, no? Kumbaga na-renew yung iyong pag-ibig sa ating Panginoon. Praise God. Amen. So kung kayo po naman ngayon sa inyong pagkakataon na panonood ngayon, meron pa po tayong ibang pangangailangan, manalangin po tayo. If you're sick in your body, kung meron pa rin po tayo mga prayer requests dyan na nais natin na, maalala sa panalangin here online para yung mga intercessors natin, yung mga believing mga brethren natin, maki-agree din sa atin in prayers. So let's pray together. Thank you, Lord. Join me again in this prayer. Father, in the name of Jesus, inaalala po namin lahat ng aming mga kapatiran na maaari pong nakakaranas ng pagsubok, even, Lord, sa panahon ng Kapaskuhan. Thank you, Lord God, na kung meron man pong ilan sa amin na nakakaramdam ng sakit o karamdaman sa aming pisikal o spiritual na pangangatawan at buhay, Lord, we rebuke this spirit of sickness in the name of Jesus, and we command healing, Lord God, to come upon our bodies in Jesus' name, declaring that by your stripes we're healed in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, kung meron man po sa amin nangangailangan ng kapayapaan, let the peace of God that surpasses all understanding guard our hearts and our minds, O God, upang kami masaturate, O God, Lord, with that peace, Lord, of the Lord Jesus Christ. Lord, kung meron man po sa amin nasa gitna ng kaguluhan, conflict, hindi pagkakaunawaan, ngayong Kapaskuhan, hinihingi po namin, Lord, ang inyong intervention. Lord, hinihingi po namin that you will mediate for us. Lord, hinihingi po namin, Panginoon, Lord, that you will stand as our righteous judge. Lord, hinihingi po namin, Panginoon, na ipagtanggol mo ang iyong mga anak, Panginoon. Thank you, God, for giving us, Lord, itong assurance that you are with us, you are for us, you will never leave us nor forsake us, O God, in the name of Jesus. At Lord, kung meron man po sa amin ang merong matinding pangangailangan ngayong Kapaskuhan, in terms of provision, in terms of supplies, in terms of resources, pera, Lord. Father, we ask, O God, Lord, na itong mga material na bagay na pwede naming matanggap sa iyo, Lord, ay hindi ito yung topmost na best gift namin, pero hindi mo kakalimutan na kami rin ay pagpalain mo in the area of our finances. We remember in prayers those who are in great need today, Lord, that they will come to know you, receive your provision, receive your miracle, receive your grace, your favor, in the name of Jesus. At Lord, kung meron man po sa amin, Lord, ang gustong ma-restore ang relationship,
thank you, Lord, for the leading of your Holy Spirit. Rabasehiyandoro moshanda, rabasakada, rabashanda, ya rabasabayandoro boriande. Lord, na kahit saan kami naroon, ang banal na Espiritu mo will just quicken our hearts, oh God, will just quicken our minds, oh God, our spirit, Lord God. Yung aming soul area will be quickened, oh God, to tie ourselves, oh God, Lord, in relationship with you, na kami, Panginoon, Lord, buong buo, spirit, soul and body, Lord, ay magkaroon ng ganap na relasyon sa iyo at kami ay makatanggap ng pagpapala at bautismo ng banal na Espiritu ng aming Panginoong Jesus. Lord, thank you, God, Lord, for all these graces, oh God, that we have received from you. We thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. At ngayon po, dadako po tayo sa ating mga, isa sa pinakamahalagang gawain, no? Kahit po online tayo, mahalaga pong gawain ito. At ito po yung ating pagbibigay ng ating mga ikapo at kaloob sa ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, sabi po sa Biblia, pag tayo po ay nagsasaoli ng ating ikapo, ang ikapo po ay 10% ng kung anong meron tayo, tinanggap man natin, pinagtrabahuhan man natin, or kung ano na yung meron tayo, the 10th belongs to the Lord. Ito po ay banal, sagrado sa ating Panginoon, kaya po dapat po isaoli. Pero ang maganda pong balita, yung 90% no, ng mga dumarating sa atin at tatamasa natin is for us to enjoy and for us na i-dispense natin sa kung ano man pong ating mga pangangailangan. Ang maganda lang, yung 10 na yan, yung 10% na yan, yan yung partnership natin sa ating Panginoon. Yan yung pagsunod natin sa Diyos. Yan yung honoring din natin, especially if we give in excess of. Meron tayong 10%, may offering pa tayo. No, ito po yung mga gustong-gustong katangian ng ating Panginoon. Sabi po sa Bible, the Lord loves a cheerful giver. No, ang ating Panginoon po, lubos na nagmamahal sa mga taong wow, kusang loob naman po talaga. Very honoring na magbigay sa ating Panginoon. At total kapaskuhan, at totoo ngang marami tayong tinanggap na pagpapala, ibalik natin sa ating Panginoon ang nararapat sa Kanya. Hindi po ba bilang naniningil sa atin ng Lord, hindi po bilang paggalang at pagsunod sa Kanya. And of course, dahil alam natin yung prinsipyo na habang tayo po ay nagbibigay, ang mga bagay na binigay po natin, ibabalik lang po sa atin ng siksik, pitpit, liglig, nag-uumapaw hanggang wala na tayong mapaglagyan sa dami ng pwedeng ibalik sa atin ng ating Panginoon. So if you're ready, naka-flash po sa ating screen ang ating pong mga online giving. Meron po tayo sa China Bank, no, under the account of the Minister of JCSGO. Ang account number po niyan is 1130-0000-560 and 5. At sa Union Bank po, meron po tayong account again under the Minister of JCSGO 000-15-00-2844. And then sa Metro Bank po, 473-3473-738326. And then we have also yung GCash facility natin under the account of Gary Tolentino, siya po yung ating accountant, number 091506474446. Amen. So kung meron po kayong mga gustong ibigay sa ating Panginoon bilang pagturing sa Kanya, gusto niyo may Christmas gift din kayo, very honoring to the Lord, pagbibigay ng ikapo, yung partnership po ninyo, even yung Seed Power partnership po, if you're a JCSGO covenanted member, you can also give through these facilities. So kung handa na po kayo, or baka na-click nyo na, ipanalangin po natin as we receive it, no, as a church, and then we give it back to God. Father, in the name of Jesus, we thank you, God, for the opportunity that we can give, that we can sow, and we can obey your word, Lord.
Salamat po, Panginoon, that as a church, JCSG is receiving all this offering, O God. Tulungan niyo po, Panginoon, Lord, ang church na ito na ma-dispense ito sa inyong kingdom expansion and kingdom purposes. Lord, salamat po na sa lahat ng nagbigay, walang nagbigay sa Diyos ang hindi tumanggap ng iba yung balik, Panginoon. Thank you for honoring our faith, O God, and we bless you. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So maraming salamat po sa inyong pagbibigay. And of course, kung meron po sa atin dito yung ating mga talagang avid, kung mga top fan ng ating broadcast, hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagtunghay. Salamat po sa inyong patuloy na katapatan sa pagsama po sa bawat broadcast ng JCSGO platform sa Facebook, ng mga streamings po natin sa YouTube, yan. Salamat po sa inyong suporta. Amen. At ngayon po tayo po ay magko-close na in prayers. Alalahanin po natin sa ating panalangin din ang ating minamahal na si Bishop Vicky Sebastian na napakagandang regalo rin po ng Panginoong Jesus na maibigay sa kanya ang kanyang kompletong kagalingan. Amen. So sige po, manalangin na po tayo as we close in prayers. Lord, maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon, maikling oras man, pero na-remind kami na ang totoong essence ng aming selebrasyon sa buong Kapaskuhan na ito ay ang pag-ibig mo sa aming lahat. Lord, we also remember in prayers, so God, si Bishop Vicky Sebastian, she's recuperating well. Thank you, God, Lord, for your faithful grace upon her, O God, for touching her, O God, Lord, as we declare that by your stripes she is completely healed, restored, delivered, made whole in the name of Jesus. And Lord, salamat po as we continue this day, anumang celebration namin, saan man kami pupunta pa, anong oras man namin mapanood tong broadcast na ito, salamat Lord, nasa ilalim kami ng iyong buong pagpapala at bubong ng pagpapala. We thank you, God. We bless you. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. So God bless you po. And again, Merry Christmas. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Bye! Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon.